Ang huling bangungot. Sa baryo ng San Ildefonso, may isang lumang kwento tungkol sa bangungot, isang uri ng kamatayan na nangyayari habang natutulog. Ang sabi ng matatanda, ang bangungot ay hindi basta sakit o insidente ng pagkamatay, ito raw ay dulot ng isang espiritu, ang batibat. Si Marco, isang binatang 23 taong gulang, ay kilala bilang masipag ngunit mahilig magpuyat. Palagi siyang abala sa trabaho at madalas na nauwi ng 10 oras ng gabi. Sa kagustuhang makatipid, nagdesisyon siyang umuwi sa bahay ng kanilang pamilya na matagal nang walang nakatira. Bagamat lumang-luma na, naisip niyang ayusin ito para may matirhan siya ng libre. Nang dumating si Marco sa bahay, agad niyang napansin ang kakaibang bigat ng hangin. Madilim ang paligid kahit tanghali, at ang dating malalaking punong kahoy sa likod ng bahay ay tila nakatingin sa kanya. Isa sa mga punong iyon ay natumba at pinalitan ng isang lumang kama na gawa sa kahoy. Ang sabi ng kanyang lola noon, ang kama ay mula sa puno ng nara na matagal nang pinutol. Pagod sa pag-aayos ng bahay, humiga si Marco sa nasabing kama. Wala siyang pakialam sa mga sabi-sabi ng matatanda. Huwag kang matulog sa kama ng batibat, ang babala ng kanyang lola noong bata pa siya. Ngunit para sa kanya, kwento lang iyon para takutin ang mga bata. Madaling araw nang magising si Marco dahil sa bigat na parang nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita. Sa gilid ng kanyang mata, may anino siyang nakita, isang matabang nilalang, kasing laki ng tao, ngunit baluktot at may malamatandang mukha. Ang balat nito ay kulubot at maitim na parang nasunog. Ang mga mata nito ay galit na galit habang nakatitig sa kanya. Nilapastangan mo ang aking tahanan, ang sigaw ng nilalang, na halos sumabog sa galit. Sa bawat salita nito, ramdam ni Marco ang bigat na mas lalo pang dumidiin sa kanyang dibdib. Pinilit niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. Ang kanyang mga kamay at paa ay tila nakapako sa kama. Ramdam niya ang malamig na hangin na pumapalibot sa kanya, na parang kinakaladkad ang kanyang kaluluwa. Bigla niyang naalala ang kwento ng lola niya. Ang batibat daw ay espiritu ng punong kahoy na naputol, at kapag ginamit ang kahoy nito bilang kama, sinusumpa nito ang sino mang matulog doon. Patawad. Hindi ko alam, ang paulit-ulit niyang sinasabi sa isip. Ngunit walang pakialam ang batibat. Ang mukha nito ay lumapit sa kanya, ang mabahong hininga nito ay parang usok na sumasakal sa kanya. Dahan-dahan nang nawawalan ng hininga si Marco. Ang kanyang paningin ay nagiging malabo. Sa huling sandali, nakita niya ang batibat na nakangiti, waring masaya sa kanyang paghihirap. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bangkay ni Marco, nakahiga sa lumang kama. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, at ang kanyang bibig ay nakanganga, tila sumisigaw ng tulong. Simula noon, walang sinuman ang naglakas loob na pumasok muli sa bahay na yon. Ang sabi ng mga matatanda, ang batibat ay naghihintay pa rin ng susunod na biktima. Kaya't kung ikaw ay makakakita ng isang lumang kama na gawa sa kahoy, tandaan, huwag kang mahiga rito. Hindi mo alam kung sino ang naghihintay sa dilim.